Okay, hold on. Yeah. So I can. Good. I can always edit it. Yeah. You can Wait, speak. there's one in the background. You can speak. I got it. All right. Rolling. Yeah. All right. Now. Forgot what to say. Here you go So, closer. ititrim natin ito, itong bush. Ang pangalan ng bush na to, bush ni Mrs. ay Forsythia. Ito ay consider invasive, invasive na bush kasi madali siyang kumalat. Pag ito lumapat ito sa lupa, nagkakaugat yung stem niya at doon magmumula yung another plant, another batch, another plant. Kaya as much as possible, laging tingnan, controlling. Hindi nyo ito masya-shape tulad ng boxwood na yung magandang shape na square or spear, yung bilog. Ang kaya mo lang gawin ito, controlling yung mga shoots kasi nakikita ninyo na nako-cover na kagad niya yung ibang halaman tulad itong Rose of Sharon. It's invading it already. At meron kami mga puno dito na may mali kaming maple tree na galing sa St. Jacobs. Kailangan nila ng araw, natatabunan na. So, kakat ko to, maybe almost half of it, yung laki niya. Tapos dito ay kita nyo ito, kakat natin ng power trimmer ko. We're just gonna run power trimmer. Pwede rin ng manual. You can use this yung pang shear nyo. And, simply imagine nyo may line kayo dito, so you just cut hanggang there you go. So pwede ito, hindi nyo kailangan ng power ng echo, hindi nyo kailangan ng trimmer, power trimmer. Pero dahil may pa tayong ititrim bukod dyan, yung lilac, it's okay kung makita nila. Yung lilac, you can trim that too. Tapos yung boxwood na yan, we call them rudies. Sasabihin ko sa inyo kung bakit Rudy ang sinabi, ang tawag ko sa kanila, namin, buong pamilya. Pero let's concentrate muna dito sa Forsythia. Okay, let's start this. So pag start nito ay very simple. Hindi ko sasabihin sa inyo detalye, pero kung mag-isip kayong gumamit to, be careful kasi pag-aralan nyo ng mabuti at basahin nyo yung manual at be careful kasi this will cut your finger. Kung makikita ninyo, you can focus on that. Ito ang gap niya, that's 1 inch. So that will simply cut your finger. Okay? 10 ang daliri natin, hindi natin kailangan maging siyam. So be careful. Alright? So ito pag i-start niya, turn this on, switch mo, that's on. Tapos dito you have to do choke. Go around ka na. Ito yung choke. Prime. Ito yung press nyo to. Ang sa manual, sabi nila 3. Pero ako, I do more. How many? I don't know. That should be enough. And nilalagay nyo sa choke, lalo na kung malamig ang panahon o first time yung i-start. That's choke, meaning yung carburetor sarado para once na pull nyo ito, madaling mag-fire siya. Mamamatay agad kung minsan, pero that's fine. Once na marinig nyo yung tunog na ganun, then you can put it down, all the way down, which is open, hindi na nakasara yung carburetor. Or kung ayaw pa mag-start, you go in the middle nito, which is somewhere here. Pero sa ngayon, lalagyan natin sa choke, and then na-prime na natin, and we will start. So again, choke on, switch on, then na-prime na natin 3 or 6, 10 times, then nakalagay sa choke. Then start mo. You hear that? It wants to start. Once it wants to start, ibababa nyo, open nyo at tanggalin nyo yung choke, which is itong switch, ibababa nyo, boom, yun yung icon nya.
right here. Pakita mo anak yung icon na ito. So nakaset na siya dito. Okay? Tapos, one pole, it should start. Listen.
minarder ko to. Pero madali siyang tumubo. Kung nakikita ninyo, meron kaming red maple tree dito na madali nang makakakuha ng araw. Tsaka itong aming halaman na maganda. Ito kulay pula, kulay puti ang bulaklak. Ang tawag ito ay phlox. Phlox, I think ang spelling. So meron kami nito. At makikita ninyo meron pa ritong hydrangeas at yung iba hindi ko naman pangalan. Messy sa umpisa, pero kagandahan ng halaman, they will recover at babalik sila sa dating nilang shape or dadami uli sila para ma-reshape ninyo uli. So meron pa kami itong lily. So ganyan lang at that's it. Take a picture ng buo, paikot doon so they can have a better idea. Marami kaming naputol. Titingnan nyo, para siyang napanot talaga. Pero madali ito makaka-recover. At i-reshape uli namin. Itong mga naputol kong ito, pwede nyo itong itusok sa, lalo na yung may pagka-mature katulad nito. Pag tinusok dito sa lupa, dadami to, tutubo ito, mabubuhay. Kaya, that's about it. And tingnan ko makapag-record pa kami doon sa lilac. Ilan pang remaining dyan, anak? How many more minutes sa taas? 15. 1.5? Yeah, around there. Okay, you can do this one. Lilac naman.
So the distance, so makita nila yung shape na ginawa ko dito. So pag gumagawa kayo ito, typically ang ginagawa ko sa tagiliran muna bago sa taas. Just imagine it, naghuhubog kayo ng kung anong gusto nyo, square man or pa-oval. So, you know, just use your imagination and kailangan yung take time kasi once na maubos, kailangan dahan-dahan yung cut. Sakali man na mapasobra kayo, gusto nyo i-adjust, madali nyo ma-adjust, madali nyo putol kasi kung naparami yung cut nyo, din kailangan nyo sundan yun, and minsan hindi maganda yon. Kita nyo ito, meron pa ako itong gustong putulin, so iraran ko ito at sa huling top sa taas. Okay. Umuulan na, tama-tama. Ang mga ibang landscaper ang ginagawa nila, naglalagay sila ng tolda sa ilalim nito para pagpatak ng mga dahon, sasambutin ng tolda ng tarapal at ibabalot na lang nila yon, madali nilang i-dispose. Sa case ko, hindi ko na nilagyan, ay may time na mas hassle yan kasi may mga halaman ka nakapaligid. Ang kalaykay lang at maybe light leaf blower, okay na to. So ganyan ang pagkakat at dalawa na cut namin ngayon, yung forsythia tsaka ito yung lilac. So forsythia and lilac, and tingnan mo si take a picture video. Right. Yan, yung kaibigan kong yan, si Marcos, isa sa mga mekaniko dito sa neighborhood namin. So marami siyang tinuro sa akin. Okay. So yung si Marcos yung dumaan, isa sa mga employee siya ng TTC, yung company dito na nagrara ng transportasyon, bus, train, at even trucks dito sa Kalakhang, Toronto, mainly Toronto. At mekaniko siya doon, and siya yung mga nagturo sa akin at kung paano kapag may komplikado yung pag-fix ng mga sasakyan, siya yung tinatakbuhan ko. At hindi niya ako tinuturuan ng hindi niya ginagawa, kundi sinasabi niya sa akin at ako mismo ang gumagawa para madali ako matuto mismo, yung hands on talaga. Isa lang siya, yung ikalawa si Sultan, doon sa aming andon down the road, 5 house down. At maasahan ding mekaniko yon. Okay, that's it. Maraming salamat at hanggang sa muli. Say hello baby girl. Oh my god. Alright, let's go.